Welcome sa munting YouTube channel natin guys. Please support my videos. Like, comment and subscribe lang po mga idolo. Maraming salamat po. Story Present, Myriad World Inventory Box. Kabanata 2961. Pagkaalis ni Huang Feng, umalis din si Niles. Pagkabalik, naghintay siya ng balita ng may kapayapaan ng isip. Gayunpaman, sa kanyang pagtataka, siya ay naghintay ng mahabang panahon, ngunit walang balita mula sa kabilang panig. Baka may aksidente. Nag-aalinlangan si Niles. Sa opinyon ni Niles, malamang na sumakay si Huang Feng ng spaceship pabalik sa bagong planeta kasama ang mga taong iyon. Tiyak na hindi nila naabot ang bagong planeta sa ganoong kaikling panahon, ngunit dapat ay nasa daan na sila. Nauna nang inutusan ni Niles ang mga taong iyon na magpadala sa kanya ng mensahe kapag nakasakay na sila sa spaceship, at pagkatapos ay hanapin sila. Maaaring walang signal sa bagong planeta, kaya maaaring hindi siya makontak ng mga taong inayos niya pagdating doon. Gayunpaman, ang mga device na inilagay niya sa mga taong iyon ng maaga ay maaaring mahanap sila at maibalik sila. Gayunpaman, ayon sa obserbasyon ni Niles, ang mga aparatong inilagay niya sa mga taong iyon ay nagpakita na sila ay nasa planeta pa rin. At saka, hindi naman sila masyadong malayo sa kanilang iniwan kanina. Ano ang nangyayari? Hindi kaya balak ni Huang Feng na umalis ngayon, at gusto niyang magpatuloy na manatili dito. Ngunit, paano ito posible? Alam ng lahat na si Huang Feng ay hindi maaaring magkaroon ng bagong planetang iyon magpakailanman. Kinailangan niyang magmina hanggat maaari bago agawin ng dalawang superpower, Blazing Wind Nation at Fengfan Nation, ang planeta mula sa kanyang mga kamay. Ang mga mapagkukunan ng pagmimina ay malinaw na nangangailangan ng isang malaking bilang ng mga tao. Sa makatuwid, hanggat si Huang Feng ay hindi nababaliw, dapat siyang magpadala ng malaking bilang ng mga tao sa planetang iyon sa pinakamaikling panahon na posible. At halatang may intensyon si Huang Feng na kumuha ng mga manggagawa. At ngayon, si Huang Feng ay halos nakakuha ng sapat na mga tao. Logically speaking, dapat ay umalis na siya sa lugar na ito. Bakit niya piniling manatili dito at mag-aksaya ng oras? Hindi ito maisip ni Niles. Tulad ng pagkataranta ni Niles, ang ilang taong inilagay niya sa mga manggagawa ni Huang Feng ay talagang nagkusa na makipag-ugnayan sa kanya. Nagulat at ikinagalit nito si Niles. Upang matiyak ang maayos na pagpapatupad ng plano, inatasan na niya ang mga taong ito na huwag makipag-ugnayan sa kanya ng walang dahilan. Kailangan lang nilang lihim na magpadala ng mensahe sa pamamagitan ng aparatong pangkomunikasyon. Kinailangan nilang itago ang kanilang mga sarili hanggat maaari. Gayunpaman, ang mga taong ito ay talagang nagkusa na makipag-ugnayan sa kanya. Kung ang kanilang mga handgal na aksyon ay humantong sa pagkabigo ng plano, ito ay masisira ang plano. Sa makatuwid, nang kunin niya ang tawag sa telepono mula sa mga taong iyon, si Niles ay nasa napakasamang kalagayan. Ano bang nangyayari sa inyo? Di ba sabi ko sa'yo wag kang basta-basta tumawag? Galit na sabi ni Niles pagkatapos kunin ang telepono sa kanyang compound. Sir, we've been discovered, sabi ng nasa kabilang linya. Ano ang ibig mong sabihin? Sabihin mo sa akin ng malinaw, kailan ka natuklasan? Anong nangyayari? Nabigla si Niles. Wala siyang pakialam kung magalit siya. Mabilis niyang gustong humingi ng paglilinaw. Hindi rin namin alam kung anong nangyari. Sinundan namin yung taong yun sa medyo malayong lugar. Tapos, ni-drugs niya kaming lahat. After that, pagkagising namin, wala na yung iba. Iilan lang kami sa iisang lugar. Sumagot ang taong iyon. Natuklasan na ba kayong lahat? Naiwan ba silang lahat? Tanong ni Niles. Oo, lahat tayo ay nadiskubre. Wala ni isa sa atin ang nakalusot. Ang ibang mga kuli ay dapat na kinuha lahat, sabi ng taong iyon. Paano ito posible? Paano niya nalaman? At saka, bakit gusto niyang patumbahin ang lahat? Tanong ni Niles na may halong pagkalito. Gayunpaman, kitang-kita na ang nasa kabilang linya ay hindi makasagot sa anumang pagdududa niya dahil naguguluhan pa rin sila at hindi alam kung ano ang nangyari noon. Matapos magtanong ng paulit-ulit, ibinaba ni Niles ang telepono na may pagdududa sa kanyang puso. Anong nangyayari dito? Naging maingat ako. Bukod dito, sigurado ako na tiyak na hindi ito nakita ni Huang Feng noong panahong iyon. Saka, paano niya nalaman ang nangyari pagkatapos noon?
Dapat itong malaman na mayroong higit sa 10,000 tao. Napakaganda ng memorya ni Huang Feng. Nang hindi nagtatanong, direktang mahahanap niya ang mga taong itinanim ko sa 10,000 taong ito. Kahit anong isipin ni Niles, hindi niya maintindihan ang bagay na ito. Gayunpaman, isang bagay ang tiyak. Nabigo ang kanyang plano. Ang mga taong itinanim niya ay naalis lahat, at si Huang Feng ay nawala kasama nila. Malinaw, malamang na ibinalik ni Huang Feng ang mga taong iyon sa kanyang bagong planeta. Kung tungkol sa lokasyon ng bagong planeta, walang paraan upang malaman ni Niles. Damn it! Panatilihin ang malapit na mata sa mga pantalan. Kung muling lumitaw si Huang Feng, bantayan siya. Gayun din, magpadala ng mga tao upang bantayan ang iba pang mga pantalan sa bansa. Hindi ako naniniwala na hindi makapasok ang mga tao ko. Galit na sabi ni Niles. Gayunpaman, sa kanyang galit, nakaisip din ng solusyon si Niles. Ang dahilan kung bakit ang mga taong itinanim niya ay inalis ni Huang Feng ay dahil hindi sila nakarehistro dati kay Huang Feng, kaya wala sila sa listahan ng 10,000 tao. Sa makatuwid, inalis sila ni Huang Feng. Pagkatapos, kung sinuhulan niya ang ilang mga kulis ng maaga, o inayos ang mga tao na maghintay sa pantalan, sa sandaling dumating si Huang Feng upang muling kumuha ng mga tao, maaaring magparehistro ang kanyang mga tao. Pagkatapos nito, hindi ba sila makakaalis kasama si Huang Feng ng lohikal? Napaisip si Niles. Ito ay isang magandang ideya. Hanggat dumating si Huang Feng upang muling mag-recruit ng mga tao, tiyak na magagawa niyang matagumpay na makapasok ang kanyang mga tao. Sa pag-iisip nito, bumuti ng husto ang mood ni Niles. Inutusan niya ang kanyang mga tao na bantayan ang ilang mga daungan sa bansa. Naghihintay na muling lumitaw si Huang Feng. Hindi pa rin alam ni Huang Feng sa oras na ito na hindi pa rin sumusuko si Niles sa pagtatanim ng mga tao para sundan siya sa bagong planeta. Sa oras na ito, nakarating na siya sa bagong planeta kasama ang mga taong iyon. After more than an hour, sunod-sunod din nagising yung mga iyon. Matapos magising, natagpuan nila ang kanilang sarili sa isang ganap na hindi pamilyar na lugar, at sila ay medyo natakot. Sa oras na ito, lumitaw si Andy. Ang kanyang misyon ay patahimikin ang mga taong ito na kararating lang. Gayunpaman, naguguluhan din siya sa kanyang puso. Paano nagawang dalhin ni Huang Feng ang napakaraming tao sa bagong planeta sa napakaikling panahon? Lalo na nang malaman niya sa mga taong ito na kapareho niya ang pinanggalingan nila, mas nagulat siya. Dapat itong malaman na tumagal sila ng higit sa kalahating buwan upang makarating dito sa pamamagitan ng spaceship. Ngayon, wala pang isang araw ang ginamit ni Huang Feng para pabalik-balik. Bukod dito, napakaraming tao ang pinabalik niya. Paano niya ito nagawa? Si Andy ay napaka-curious, ngunit alam niya ang kanyang pagkakakilanlan. Ang mga bagay na ito ay malinaw na hindi niya dapat itanong. Kailangan lang niyang gawin ang mga bagay na sinabi sa kanya ni Huang Feng. Tungkol naman sa iba, wala na siyang pakialam. Normal para sa mga taong tulad ni Huang Feng na magkaroon ng mga sikreto. Kabanata 2962. Matapos ibigay ni Huang Feng ang mga tao at kagamitan kay Andy, hinanap niya si Baude. Napaka-komportable pa rin ang mga araw ni Baude dito. Bilang isang hostage, hindi siya pinuproblema ng sino man dito. Maaari siyang pumunta kung saan niya gusto at gawin ang anumang gusto niya. Ang tanging awa ay na ang planetang ito ay nasa primitive na estado pa lamang at kaka-develop pa lamang. Walang mga entertainment facility, na medyo naiinip sa kanya. Gayunpaman, alam din niya na kahit gaano siya kainip ay dapat siyang manatili rito. Pagkatapos ng lahat, si Huang Feng ay gumastos ng 600 bilyon upang bilhin ang planetang ito mula sa kanya. Talagang gusto niyang bumili ng mas maraming oras upang magmina ng mga mapagkukunan at umani ng mga benepisyo. Sa makatuwid, hindi niya maaaring ipaalam sa iba pang mga puwersa na masyadong maaga ang mga coordinate ng planetang ito. Kung aalis siya, magiging target siya ng ibang puwersa. Tiyak na maraming tao ang gustong makahanap ng isang pambihirang tagumpay sa pamamagitan niya upang matukoy ang lokasyon ng planetang ito. Baka hindi niya mapigil ang bibig niya. Sa makatuwid, ang pananatili dito ay kapaki-pakinabang para kay Huang Feng at sa kanyang sarili. Nang makitang pinuntahan siya ni Huang Feng, nagkusa si Baude na magbiro, Mr. Huang Feng, hindi ka abala sa pag-aayos ng pagmimina ng mga mapagkukunan.
Bakit naghahanap ka ng walang ginagawa na tulad ko? Hinahanap talaga kita, sinabi ni Huang Feng. To be precise, gusto kong makipagtulungan kay Mr. Bao De. Pagtutulungan. Nalilitong tumingin si Bao De kay Huang Feng. Hindi niya alam kung bakit sinabi ito ni Huang Feng, anong uri ng pagtutulungan. Human resources at kagamitan, sabi ni Huang Feng. Hindi pa rin maintindihan ni Bao De ang kahulugan ni Huang Feng. Hindi siya nagsalita at tahimik na tumingin kay Huang Feng, naghihintay na magpatuloy si Huang Feng. Hahayaan kong bumalik si Mr. Bao De. Tumingin si Huang Feng kay Bao De at sinabi, ngayon na. Nagulat si Bao De. Ngayon na, sabi ni Huang Feng. Bakit? Naguguluhang tanong ni Bao De. Naunawaan nilang dalawa na kahit ilang sandali lang ay natagpuan na ng ibang puwersa ang lugar na ito. Ang pagkaantala dito ng isang araw pa ay nangangahulugan ng isa pang araw ng kita. Sa dinami-dami ng rekurso na mamimina, masasabing isang araw na naman ang kita. Ngunit ngayon, talagang nagkusa si Huang Feng na hilingin kay Bao De na bumalik bago pa siya matagpuan ng ibang puwersa. Dahil dito ay naguluhan si Bao De. Kung si Bao De man o si Huang Feng, pareho nilang naunawaan na kapag nahanap na ng ibang puwersa si Bao De, halos imposible na ang posibilidad na patuloy na ilihim ni Bao De ang mga coordinate. Hindi niya kinaya ang ganoong kalaking pressure. Iyon ang dahilan kung bakit napakagulo ng mga aksyon ni Huang Feng. Hindi maintindihan ni Bao De kung bakit niya ginawa iyon. Siya ba ang nagkusa na ibigay ang planeta? I have my own plans. Rest assured, Mr. Bao. Sinabi ni Huang Feng, magpapadala ako ng isang tao upang pabalikan si Mr. Bao. Pagkatapos nito, magiging malaya na si Mr. Bao. Magagawa mo ang lahat ng gusto mo. Bago umalis si Mr. Bao, gusto kong kausapin si Mr. Bao tungkol sa pakikipagtulungan. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Bao De. Sa totoo lang, may magandang impresyon si Bao De kay Huang Feng. Siya ay mayaman at prangka. Bukod dito, hindi siya masyadong calculative. Ang pakikipagtulungan kay Huang Feng ay isang magandang pagpipilian. Bagamat sa opinyon ni Bao De, ang planeta ni Huang Feng ay hindi maipagtanggol, si Huang Feng ay maaaring kumuha ng 600 bilyon upang bumili ng planeta. Ipinakita nito na hindi siya isang ordinaryong tao. Siguradong may malaking puwersa sa likod niya. Sa makatuwid, kahit na hindi niya maipagtanggol ang planeta, ang kanyang sariling kaligtasan ay hindi isang problema. Hindi naging hanggal si Huang Feng para harapin ang dalawang superpower. Hanggat na kompromiso si Huang Feng, hindi papatayin ng dalawang superpower ang isang taong may lakas at background tulad ni Huang Feng. Sa makatuwid, mayroon pa ring posibilidad na makipagtulungan kay Huang Feng. Bukod dito, dahil sa kanyang magandang impresyon kay Huang Feng, si Bao De ay nagkaroon pa ng malaking inaasahan para sa kooperasyong ito. Pagkabalik mo, matutulungan mo akong kumuha ng mga manggagawa. Gayunpaman, babayaran ko ang transportasyon sa planetang ito, at babayaran din kita. Bukod dito, kailangan ko rin ng iba't ibang pangunahing kagamitan at instrumento. Sinabi ni Huang Feng kay Bao De. Ang usapin ngayon ay nagpaalala kay Huang Feng na kung siya ay personal na nagpakita upang mag-recruit ng mga tao, ito ay magiging masyadong kapansin-pansin. Si Huang Feng ay hindi masyadong natatakot na hayaan ang mga tao na makalusot sa koponan. Anyway, maaga o huli ay malalantad ang kanyang lokasyon, at handa na siyang harapin ang kalaban. Kaya naman, kahit alam ng iba ang kanilang lokasyon, wala siyang pakialam. Hindi siya tulad ng iba na natatakot sa mga coordinate ng lugar na ito na malantad. Ang talagang pinapahalagahan ni Huang Feng ay ang kakayahang gamitin ang space-time key upang magsagawa ng malayuang teleportasyon. Ito ang mas inaalala niya dahil sa kakayahang ito, makakapagpadala siya ng mga tropa sa lugar na gusto niya at makakumpleto ng counterattack nang hindi nalalaman o pinaghahandaan ng iba. Matagal nang napagtanto ni Huang Feng na ang lugar na ito ay tiyak na sasalakayin ng ibang puwersa, kabilang ang Blazing Wind Nation at Fengfan Nation. Maaaring hindi nila gamitin ang kanilang pagkakakilanlan sa ibabaw at gumamit ng iba pang mga pagkakakilanlan, ngunit kahit anong pagkakakilanlan mayroon sila, tiyak na darating sila dahil ang planetang ito ay napakayaman sa mga mapagkukunan. Maging si Huang Feng, na may napakaraming dimensyon, ay nagulat, kaya natural na hindi susuko ang ibang puwersa. Ang passive na pambubugbog ay hindi ugali ni Huang Feng. Dahil gusto nilang talunin siya,
natural na kailangan niyang talunin sila pabalik. Sa makatuwid, napakahalaga na magkaroon ng malakihang kakayahan sa teleportasyon. Hindi lamang nito maaaring tahimik na i-teleport ang kanyang sarili at ang kanyang mga nasasakupan sa patutunguhang planeta, ngunit maaari rin itong makatakas kaagad kapag kinubkob. Ito ay napaka-flexible. Sa makatuwid, ang kakayahan ng space-time key ay hindi mailantad kay Huang Feng. Dahil dito, hindi na makaka-recruit si Huang Feng ng mga tao ng personal. Ang gawaing ito ay maaaring ibigay kay Bao De. Bukod dito, kailangan din ni Huang Feng ang isang tulad ni Bao De, na may ilang koneksyon at mapagkukunang pinansyal, para tulungan siyang bumili ng kagamitan at materyales. Nang marinig ni Bao De ang mga salita ni Huang Feng, pinag-isipan niya itong mabuti at nadama na ang pagtutulungang ito ay ganap na magagawa. Napakalinaw ni Bao De tungkol sa kung ano ang planetang ito. Kung nais niyang magsagawa ng isang malaking pag-unlad dito, kakailanganin niya ng maraming lakas tao, kagamitan, at materyales. Si Huang Feng ay napaka-mapagbigay din. Kung isasagawa niya ang pagtutulungang ito, malaki pa rin ang kikitain niya. Gayunpaman, si Bao De ay mayroon ding sariling mga alalahanin. Kung babalik ako, siguradong maaakit ang atensyon ng ibang puwersa. Sa mga oras na iyon, paano kung palihim nilang ipasok ang mga tao sa mga ni-recruit ko? Sa oras na iyon, malalantad ang iyong lokasyon, sabi ni Bao De. Pagkatapos ng lahat, si Bao De ang nagbenta ng planetang ito kay Huang Feng. Bukod dito, may magandang impresyon si Bao De kay Huang Feng. Natural, hindi niya gustong masira ang mga interes ni Huang Feng kahit na hindi gaanong masama. Bago nila ipasok ang mga tao, tiyak na tatanungin kanila para sa mga coordinate ng planetang ito. Nakangiting sabi ni Huang Feng, pagkatapos mong bumalik, direktang ipahayag ang mga coordinate ng planetang ito. Ililigtas ka nito sa gulo. Siguro makakatulong ito sa akin na makaakit ng mas maraming tao. Ang aking lugar ay talagang malaki ngunit kakaunti ang populasyon. Kabanata 2963. Ipahayag ito ng direkta. Nagulat si Bao De sa mga salita ni Huang Feng, kung gayon, hindi ba alam ng lahat ng tao rito? Sa oras na iyon, kahit na hindi natapos ni Bao De ang kanyang pangungusap, alam nilang dalawa na kapag naisapubliko na ang lokasyon ng lugar na ito, mawawala na ang kapayapaan dito. Siguradong may mga taong magkakaroon ng ideya tungkol sa lugar na ito, at hindi inakala ni Bao De na may pagtanggol ni Huang Feng ang lugar na ito. Hindi pa nagtagal mula nang makuha ni Huang Feng ang pagmamayari ng planetang ito, at kakaunti lang ang tao sa planetang ito. Sa ganoong kaikling panahon, ang mga benepisyong nakuha ni Huang Feng mula sa planetang ito ay maaaring hindi pa sapat upang mabayaran ang gastos sa pagpunta dito. Hindi pa banggitin na si Huang Feng ay gumastos ng 600 bilyon upang bilhin ang planetang ito. Sa makatuwid, hindi maintindihan ni Bao De ang diskarte ni Huang Feng. Wala ba siyang balak pangalagaan ang planetang ito? Saka bakit gusto niyang tulungan ko siyang kumuha ng mga tao? Ayos lang, alam ko naman ang kahihinatnan ng paggawa nito, pero huwag kang mag-alala. Sinabi ni Huang Feng na may bahagyang ngiti, hindi ganoon kadaling kunin ang planetang ito mula sa aking mga kamay. At saka, kung may manggahas na gawin ito, dapat silang maging handa sa aking paghihiganti. Hindi gustong ipahayag ni Huang Feng ang mga coordinate ng planetang ito nang napakabilis sa simula. Bagaman hindi siya natatakot sa mga taong iyon, o kahit na dumating upang pagnakawan siya, natatakot siya sa gulo. Malinaw, ang kahusayan ng pagbuo ng isang planeta sa isang mapayapang kapaligiran ay magiging mas mataas. Gayunpaman, nagbago ang isip ni Huang Feng. Dahil maya-maya ay mahahanap na ng mga taong iyon ang lugar na ito, bakit hindi na lang niya ipahayag ang lokasyon ng lugar na ito at hayaan silang pumunta dito sa lalong madaling panahon? Kung mas maagang nalutas ang bagay na ito, mas maaga siyang makakamit ang kapayapaan. Kasabay nito, kung nagawa niyang bantayan ang lugar na ito, tiyak nakakalat ang katanyagan ng planetang ito. Sa oras na iyon, ito ay makaakit ng mas maraming tao, at ang kanyang planeta ay magiging masikat. Dapat malaman ng isa na bilang karagdagan sa mga mapagkukunan sa planetang ito, nais din ni Huang Feng na gamitin ang lugar na ito upang bumuo ng mga negosyo at kumita ng mas maraming pera. Pagkatapos ng lahat, magkakaroon ng isang araw na ang lahat ng mga mapagkukunan ay ganap na makukuha, ngunit ang negosyo ay hindi matutuyo. Iyan ay walang hanggan.
Kung siya ang magkukusa na ipahayag ang mga coordinate ng lugar na ito, malalaman niya kung kailan darating ang mga taong iyon. Ito ay mas mahusay kaysa sa pag-iisip tungkol sa bagay na ito araw-araw at passive na naghihintay para sa kanila na dumating. Siyempre, ginawa ni Wang Feng ang desisyong ito dahil tiwala siyang mapoprotektahan niya ang planetang ito. Kung hindi niya magagawa, kung gayon ang desisyong ito ay magiging isang hanggal. Malinaw, hindi inisip ni Bao De na kayang ipagtanggol ni Wang Feng ang lugar na ito. Sa makatuwid, sa kanyang mga mata, ang mga kilos ni Wang Feng ay napakatanga. Hindi kaya ito ang desisyon ni Wang Feng at ang kapangyarihan sa likod niya pagkatapos ng talakayan. Si Bao De man o ang iba pa, hindi nila naisip na nag-iisa si Wang Feng upang makapaglabas ng 600 bilyon sa isang pagkakataon. Malinaw na may napakalaking puwersa si Wang Feng sa likod niya. Ngunit bakit ang puwersang ito ay gumawa ng isang hanggal na desisyon? Hindi ito maisip ni Bao De, ngunit ang bagay na ito ay walang kinalaman sa kanya. Kahit kanino man ang planetang ito sa huli, wala itong kinalaman sa kanya. Naibenta na niya ang lugar na ito. Ang lahat ay walang kinalaman sa kanya. Okay, dahil nakapagdesisyon ka na, wala na akong sasabihin. Pagbalik ko, sisimulan ko na ang pagbili ng mga kagamitan at instrumento na kailangan mo, pati na rin ang labor na kailangan mo, ani Bao De. Salamat, sabi ni Wang Feng, upang maging komportable ka, maaari muna akong magbayad ng isang bahagi ng deposito. Alam ni Wang Feng na hindi naniniwala si Bao De na kaya niyang ipagtanggol ang lugar na ito, kaya ang pagbabayad ng isang bahagi ng deposito ng maaga ay maaaring maging komportable si Bao De at matulungan siyang bumili ng kailangan niya ng mas mabilis. Hindi tinanggihan ni Bao De ang panukala ni Wang Feng. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang napakalaking bagay. Ang halagang kasangkot ay hindi maliit. Kasabay ng kawalan ng katiyakan ni Wang Feng, katanggap-tanggap para sa magkabilang panig na makatanggap ng bahagi ng deposito ng maaga. Nang maglaon, ipinadala ni Wang Feng si Bao De sa paligid ng spaceship at personal na inihatid si Bao De sa spaceship. Sinundan ni Andy si Wang Feng. Laking gulat niya nang makitang pinaalis ni Wang Feng si Bao De. Kahit na siya ay ipinanganak sa ilalim, ang kanyang isip ay napaka-flexible pa rin. Lubos niyang naiisip kung ano ang mangyayari sa sandaling bumalik si Bao De. Bagamat alam niya na ito ang bagay ni Wang Feng at ito ay desisyon ni Wang Feng, hindi siya dapat magsabi ng anuman. Gayunpaman, itinaya niya ang kanyang buong hinaharap sa lugar na ito at taos-pusong umaasa na ang lugar na ito ay magiging mas mabuti at mas mahusay. Hindi niya napigil ang sabihin kay Wang Feng, "Sir, pagkatapos niyang bumalik, malalantad ang ating lokasyon, ito." Sa opinyon ni Andy, upang mapanatili ang sekreto ng lugar na ito, mauunawaan ni Wang Feng ang pagkulong kay Bao De magpakailanman. Gayunpaman, hindi lamang hindi ikinulong ni Wang Feng si Bao De, ngunit nagkusa pa siyang paalisan si Bao De. Dahil dito, medyo natarante si Andy. Kung ito ay nalantad, pagkatapos ay gayon din. Nakangiting sabi ni Wang Feng, "Kailangan mo lang pangalagaan ang mga kulis na iyon. Huwag kang mag-alala tungkol sa ibang mga bagay. Kakayanin ko ito. Ang planetang ito ay pag-aari ko ngayon at palaging sa akin." Sinabi ito ni Wang Feng nang may malaking pagtitiwala. Hanggat gusto niya, lagi niyang mababantayan ang lugar na ito. Noong una, hindi naniniwala si Andy na mababantayan ni Wang Feng ang lugar na ito. Ngunit ngayong narinig niyang magsalita si Wang Feng ng buong kumpiyansa, hindi niya maiwasang maniwala kay Wang Feng. "Sige sir, gagawin ko po ng maayos ang trabaho ko. Siguradong hindi ko kayo pababayaan," sabi ni Andy. Well, napakabuti. Si Wang Feng ay lubos na nasisiyahan sa ugali at kakayahan ni Andy. Napaka-flexible ng utak ng batang ito. Kung siya ay ipinanganak sa isang middle o even upper class na pamilya, tiyak na walang limitasyon ang kinabukasan ng batang ito. Gayunpaman, ito ay mabuti din. Nakilala niya ako. Isa rin itong pagkakataon para sa kanya. Hanggat maaari niyang hawakan ito at sundin ako, ang kanyang mga nagawa ay maaaring hindi mas masahol pa kaysa sa mga nasa itaas na uri. Matapos paalisan si Bao De, hindi na inisip ni Wang Feng ang tungkol sa mga kulis at nagsimulang tumuon sa pag-set up ng defense system ng planetang ito. Nangangahulugan din ang pag-alis ni Bao De na malapit nang dumating ang ibang puwersa. Ang pansamantalang kapayapaan sa planetang ito ay malapit nang mawala.
Kailangang gumawa ng sapat na paghahanda si Huang Feng bago dumating ang mga taong iyon. Kung sino man ang maglakas loob na lumapit, bibigyan niya sila ng hirap. Ipapaalam niya sa iba na ang lugar na ito ay hindi isang lugar na maiisip lamang ng kahit sino. Ang mga piling sundalo ay isa-isang ipinagpalit, at ang mga advanced na armas ay lumitaw sa bawat sulok ng planeta. Sa mga lugar kung saan hindi nakikita ni Andy at ng iba pa, ang mga puwersa ng depensa sa planetang ito ay patuloy na dumarami. Naniniwala siya na kahit anong puwersa ang dumating, magugulat sila sa kasiglahan dito. Kabanata 2964. Ang ibig mong sabihin ay bumalik na si Baude, at inihayag niya ang lokasyon ng planeta sa sandaling bumalik siya. Hindi makapaniwalang tumingin si Nile sa kanyang mga tauhan at nagtanong. Sa panahong ito, hinihintay ni Nile si Huang Feng na muling mag-recruit. Naglagay siya ng mga tao sa lahat ng daungan ng buong Fengli country at maging sa malaking human resource market. Hanggat lumitaw si Huang Feng, malalaman niya kaagad. Higit pa rito, naglagay siya ng maraming tao sa mga lugar na ito ng maaga, naghihintay na makalusot sa planeta ni Huang Feng. Gayunpaman, sa kanyang pagkabigo, mula nang umalis si Huang Feng noong huling pagkakataon, hindi na siya muling nagpakita. Ginawa nitong walang kabuluhan ang lahat ng paghahandang ginawa niya. Kamakailan lang pinag-isipan niya ang bagay na ito. Ayon sa impormasyon na kanyang nakuha, ang mga tao mula sa iba pang mga puwersa ay gumawa ng malaking pag-unlad sa bagay na ito. Bagaman hindi nila nahanap ang lokasyon ng planetang iyon, hindi magtatagal bago nila ito natagpuan. Lalo siyang ikinabahala nito, napakaraming mapagkukunan sa ganoong kalaking planeta. Kahit na gustong sakupin ito ng dalawang superpower, magtatagal ito. Ang panahong ito ay sapat lamang para sa ibang puwersa na makakuha ng bahagi ng pie. Gayunpaman, walang gaanong pag-unlad sa kanyang panig. Hindi kaya malaking kawalan ito. Habang siya ay lihim na nababalisa, narinig niya ang balita ng pagbabalik ni Baude. Masasabing si Baude at Huang Feng na ngayon ang dalawang tao na binibigyang pansin ng maraming puwersa. Ang atensyon ng lahat kay Baude ay hindi bababa kay Huang Feng. Kung tutuusin, alam din ni Baude ang lokasyon ng planeta. Bukod dito, alam ng lahat ang tungkol sa sitwasyon ni Baude. Kung nahanap nila si Baude, madali nilang tanungin siya tungkol sa lokasyon ng planeta. Malamang na hindi ipipilit ni Baude na hindi sabihin ito. Pagkatapos ng lahat, naibenta na niya ang planeta. Wala itong kinalaman sa kanya. Kahit na sinabi niya ang lokasyon ng planeta, walang kawalan para sa kanya. Sa makatuwid, ang Baude ay isang mas madaling breakthrough point kaysa kay Huang Feng. Gayunpaman, nawawala si Baude. May isip ng lahat na dapat umalis si Baude kasama si Huang Feng. Alam nila na ilalabas ni Baude ang lokasyon ng planeta. Walang dahilan si Huang Feng para hindi maintindihan ito, kaya tiyak na pananatilihin niya si Baude sa kanyang tabi hanggang sa malaman ng iba ang lokasyon ng planeta. Sa makatuwid, hindi nahirapan ang lahat na tanggapin ang pagkawala ni Baude. Gayunpaman, ngayon ay sinabi sa kanya ng kanyang nasasakupan na si Baude ay lumitaw. Bukod dito, nagkusa siyang ipalaganap ang lokasyon ng planeta sa sandaling lumitaw siya. Paanong hindi magtataka at maguguluhan si Niles? Paano nakabalik si Baude? Bakit niya inihayag ang lokasyon ng planeta sa sandaling bumalik siya? Hindi kaya tumakas siya pabalik. Oo, si Mr. Baude ay nagpakita sa publiko ngayon at direktang inihayag ang lokasyon ng planeta. Ngayon, siguro, ang mga taong nagbibigay pansin sa bagay na ito ay dapat na alam na ang tungkol sa bagay na ito, sabi ng subordinate kay Niles. Kumunat ang noo ni Niles at hindi moari. Ang dahilan. Gayunpaman, dahil bumalik si Baude at inihayag ang lokasyon ng planeta, hindi ito dapat pekeng balita. Dapat malaman ni Baude na maraming tao ang nagbibigay pansin sa bagay na ito. Hindi siya nang ahas na lokohin ang napakaraming tao tungkol sa bagay na ito. Bilyonaryo man siya ngayon, hindi siya nang ahas na gawin iyon. Sa ganitong paraan, hindi ba alam ng lahat ang lokasyon ng planeta? Marahil, ang mga may ideya tungkol sa planeta ay dapat na magtipon ng kanilang mga puwersa ngayon. Ang hitsura ni Baude at ang kanyang inisyatiba na ipahayag ang lokasyon ng bagong planeta ay talagang isang magandang bagay para kay Niles. Ito ay dahil ang kanyang pag-unlad sa bagay na ito ay mas mabagal kaysa sa iba pang puwersa. Ngayon, sa biglaang paglitaw ni Baude,
siya ay nasa parehong panimulang linya gaya ng iba. Kung gaano karaming benepisyo ang makukuha niya bago ganap na kontrolin ng dalawang superpower ang planeta, ito ay depende sa kung gaano kabilis ang kanyang mga aksyon. Hanapin kaagad ang mga mersenaryo at ihanda ang mga gwardya ng pamilya para umalis. Sa pagkakataong ito, hindi tayo mahuhuli sa iba. Mabilis na utos ni Niles. Sa opinyon ni Niles, dahil nalantad ang lokasyon ng planeta, oras na upang kumilos muna at ibahagi ang cake. Hindi maaaring ipagtanggol ni Huang Feng ang planeta sa ilalim ng pagkubkob ng napakaraming puwersa. Sa makatuwid, ang dami ng cake na makukuha niya ay lubos na nakasalalay sa kung gaano siya kabilis lumipat at kung gaano kalaki ang teritoryong kanyang sinasakop. Ang dalawang superpower, Fire Wind Nation at Wind Nation, ay malamang na alam ang balita at tiyak na gagawa ng aksyon. Gayunpaman, ang ibabaw na lugar ng planeta ay masyadong malaki. Ang dalawang superpower na ito ay mangangailangan ng oras upang ganap na sakupin ang planeta. Maaari nilang gamitin ang oras na ito upang sakupin at minahan ang mga mapagkukunan. Ang oras na ito ay maaaring kalkulahin sa mga buwan o kahit na taon. Para sa kasalukuyang may-ari ng planeta, si Huang Feng, siya ay itataboy ng lahat ng puwersa sa planeta. Tanging kapag ang may-ari ay pinalayas, maaari ang iba pang mga puwersa ay magkaroon ng isang tahimik na pag-unawa upang minahan ang mga mapagkukunan sa planeta. Kasunod ng utos ni Niles, agad na kumilos ang mga puwersang militar sa ilalim ng kanyang pamilya. Gaya ng nahulaan ni Niles, kumilos din ang ibang puwersa sa lalong madaling panahon. Kasabay nito, halos lahat ng mga mersenaryong organisasyon ay naging tanyag. Ang malalaking pamilyang ito ay gumastos ng pera upang kunin ang mga organisasyong ito upang magtrabaho para sa kanila at bigyan sila ng proteksyon militar. Sa ganitong paraan, ang mga mining team ng kani-kanilang pamilya ay makakapagmina ng may kapayapaan ng isip. Siyempre, tiyak na lihim na nilinang ng mga pangunahing puwersa ang sarili nilang mga organisasyong militar. Sa oras na ito, sunod-sunod din ang pagkilos ng mga organisasyong ito. Alam ng lahat na maraming mapagkukunan sa planetang iyon, ngunit kung walang sapat na proteksyon ng militar, hindi sila maaaring makakuha ng kapayapaan ng isip. Kailangan nilang mag-ingat laban sa mga palihim na pag-atake ng ibang puwersa. Pagkatapos ng lahat, ang mga puwersang ito ay nagawang umunlad hanggang sa puntong ito, wala sa kanila ang madaling harapin. Hindi sila mabubuting tao, hindi na kailangang sabihin, ang kasalukuyang may-ari ng planeta, si Huang Feng, ay naroon pa rin. Gumastos si Huang Feng ng napakaraming pera para bilhin ang planeta. Halata namang hindi niya ito masunurin na ibibigay. Tiyak na magkakaroon ng pagtutol. Sa makatuwid, kung ang mga puwersang ito ay hindi magdadala ng mas maraming tao, ito ay magiging lubhang hindi ligtas. Ang atensyon ng lahat ay naakit ng planeta at ni Huang Feng, kaya walang nagbigay pansin kay Bao De. Ang tanging halaga ni Bao De ay alam niya ang lokasyon ng planeta. Ngayong nagkusa na si Bao De na sabihin ang lokasyon ng planeta, wala na siyang halaga. Natural, hindi siya masyadong papansinin ng ibang tao. Sa makatuwid, magagawa na ni Bao De ang ipinagagawa sa kanya ni Huang Feng ng may kapayapaan ng isip. Kabanata 2965. Hindi masyadong pinapansin ni Huang Feng ang mga galaw ng ibang puwersa sa oras na ito dahil alam niya na kapag nalaman na ng ibang puwersa ang lokasyon ng kanyang planeta, tiyak na magpapadala sila ng mga tao. Walang kwenta ang mag-isip masyado ngayon. Sa makatuwid, ang enerhiya ni Huang Feng sa panahong ito, bilang karagdagan sa pag-aayos ng mga puwersa ng depensa, ay nag-aalala tungkol sa pagmimina ng mga mapagkukunan sa planeta. Ayon sa kasalukuyang paggalugad ni Huang Feng, ang planeta na binili niya ay medyo mayaman sa mga mapagkukunan, at ang stock ay medyo malaki. Matapos magkaroon ng tiyak na dami ng kagamitan at instrumento sa maagang yugto, ang pagmimina ay nagpapatuloy. Mahigit 10,000 manggagawa ang sabay na nagmimina. Bagamat ang kahusayan ay hindi umabot sa imahinasyon ni Huang Feng, nakamina rin sila ng maraming mapagkukunan sa panahong ito. Ito ba si Li? Tiningnan ni Huang Feng ang likido sa kanyang harapan at tinanong ang mga tao sa paligid niya. Si Huang Feng ay nagbigay pa rin ng malaking kahalagahan sa mapagkukunan ng Li. Hindi banggitin ang iba pang mga mapagkukunan, ang mapagkukunang Li na ito ay talagang sikat sa mundo. Ang saklaw ng aplikasyon nito ay napakalawak pa rin.
Maaari nitong ganap na palitan ang papel ng gasolina. Ang orihinal na estado ng Li ay katulad ng petrolyo sa maraming aspeto. Kung ang mapagkukunang ito ay madadala sa lupa, tiyak na hindi lamang nito papayagan si Huangfeng na makakuha ng mga benepisyo sa pananalapi, ngunit tiyak na makakamit din niya ang hindi maisip na mga tagumpay sa iba pang mga aspeto. Sa makatuwid, binigyang halaga ni Huangfeng ang pagmimina ng mga mapagkukunan. Alam niya ang papel na maaaring gampanan ng mga mapagkukunang ito sa lupa. Bilang karagdagan, sa planetang ito ay binili niya, bilang karagdagan sa mapagkukunan ng Li, mayroong maraming iba pang mga mapagkukunan, at ang mga mapagkukunang ito ay napakahalaga din sa espasyo-oras na ito. Sa makatuwid, kahit na hindi natatakot si Huangfeng na ninakawan ang kanyang planeta, hindi siya nang ahas na pabayaan ang pagmimina ng mga mapagkukunan sa planeta. Mula sa sandaling dumating si Andy at ang iba pa sa planetang ito, hinayaan niya si Andy at ang iba pa na magmina ng mga mapagkukunan sa lalong madaling panahon. Naisip ni Andy at ng iba pa na si Huangfeng ay sabik na magmina ng mga mapagkukunan dahil nag-aalala siya na ang planeta ay manakawan. Gayunpaman, tanging si Huangfeng lamang ang nakakaalam na ang kanyang pagkasabik sa pagmimina ng mga mapagkukunan ay walang kinalaman sa kanyang pag-aalala tungkol sa planeta na ninakawan. Hanggat gusto pa niya ang planetang ito, walang makakaagaw nito sa kanya. Lumipas ang oras, at parami ng parami ang mga mapagkukunan na nakuha mula sa planeta. Gayunpaman, alam din ni Huangfeng na malapit nang mawala ang kapayapaan sa planetang ito dahil inihayag na ni Baude ang lokasyon ng planetang ito. Naniniwala siya na alam na ng maraming tao ang tungkol sa pagkakaroon ng planetang ito, at malamang na kumilos na ang mga may ideya patungkol sa planetang ito. Oo naman, sa araw na ito, nakatanggap si Huangfeng ng balita mula sa Green Rhino Bug na may paparating na fleet sa planetang ito. Ang fleet na ito ay binubuo ng higit sa 10 spaceship, at ang kanilang destinasyon ay ang planeta na pag-aari ni Huangfeng. Sa sandaling matanggap niya ang balitang ito, alam ni Huangfeng na ang mga taong ito ay tiyak na hindi dumating na may mabuting hangarin. Maraming tao ang may ideya tungkol sa kanyang planeta, at ito dapat ang unang batch ng mga taong darating. Matapos malaman na darating ang armada, hindi pinili ni Huangfeng na hintayin ang pag-atake ng kabilang partido. Sa halip, nagkusa siyang umatake. Pinangunahan niya ang kanyang mga tao upang salubungin ang fleet ng direkta. Sa kalangitan sa itaas ng planeta ni Huangfeng, isang fleet ng higit sa 10 spaceship ang patungo sa planeta ni Huangfeng. Ang bawat sasakyang pangkalawakan sa fleet na ito ay nagdadala ng libu-libong armadong puwersa. Tulad ng nahulaan ni Huangfeng, ang fleet na ito ay hindi dumating na may magandang intensyon. Ang kanilang layunin sa pagpunta sa planetang ito ay upang magmina ng mga mapagkukunan. Kung tungkol sa paghabol kay Huangfeng, hindi nila ito inisip. Ito ay dahil alam nilang marami pang puwersa ang darating. Kahit na itaboy nila ang mga puwersa ni Huangfeng, hindi nila magagawang monopolyo ang planetang ito. Sa makatuwid, sa halip na mag-aksaya ng kanilang lakas upang labanan si Huangfeng ng direkta, maaari pa rin silang makahanap ng isang lugar upang mapunta at palihim na minahan ng mga mapagkukunan. Napakaraming mapagkukunan sa planetang ito, at hindi sila naniniwala na mahahanap sila ni Huangfeng ng ganoon kabilis. Hanggat maaari silang makakuha ng mga mapagkukunan, ito ay magiging kita para sa kanila. Sa simula, hindi sila gumastos ng anumang pera sa planetang ito. Labis na silang nasisiyahan sa pagmimina ng mga mapagkukunan sa planetang ito. Siyempre, alam din nila na kung alam ni Huangfeng na darating sila, tiyak na hindi niya sila tatanggapin. Pagkatapos ng lahat, ang planetang ito ay binili ni Huangfeng sa mataas na presyo. Talagang imposible para sa kanya na panuurin ang iba na sinasamantala siya. Kung sila iyon, siguradong hindi nila matatanggap ang ganoong bagay. Sa makatuwid, dumating sila kasama ang sandatahang lakas. Sa mga sandatahang ito, hindi sila nagkusa na salakayin ang puwersa ni Huangfeng. Nais nilang protektahan ang kanilang sarili. Hindi sila gagawa ng inisyatiba na humanap ng gulo kay Huangfeng, ngunit kung mahanap sila ni Huangfeng at gustong itaboy sila, lalaban sila laban kay Huangfeng. Bukod dito, hindi sila magiging magalang. Sa kanilang opinyon, ginagawa nila ito para protektahan ang kanilang sariling interes. Gayunpaman, nakalimutan nila na ang planetang ito ay pagmamay-ari na ni Huangfeng.
Ang mga mapagkukunan ng pagmimina sa planetang ito ay lumalabag sa mga interes ni Huang Feng. Ang pagnanais na itaboy sila ni Huang Feng ay isang normal na bagay. Gayunpaman, nakasanayan na nilang mag-isip mula sa kanilang sariling pananaw, kaya hindi nila isasaalang-alang ang mga interes ni Huang Feng. Sa kanilang opinyon, mabuti na rin na hindi nila itinaboy si Huang Feng. Gayunpaman, kung nais ni Huang Feng na itaboy sila, hindi niya masisisi ang mga ito sa pagiging hindi magalang. Captain Philip, gaano katagal bago makarating sa planetang iyon? Sa nangungunang spaceship ng fleet na ito, tumingin ang isang binata sa isang balbas na lalaki at nagtanong. Ang fleet na ito ay kabilang sa pamilya Sangyu ng Fengji Country. Ang binatang ito ay anak ng ulo ng pamilya Sangyu. Ang pamilya Sangyu ay medyo mas mataas sa karaniwang pamilya sa Fengji Country. Ang pamilya ay matatag at kasangkot sa maraming mga industriya, ang pinakamalaki ay ang industriya ng mapagkukunan. Sa makatuwid, dahil alam ng pamilya Sangyu na ang planetang ito ay maraming mapagkukunan, sila ay interesado sa planetang ito. Nakilahok din sila sa bidding para sa planetang ito, ngunit maaga silang sumuko dahil pakiramdam nila ay hindi na kailangan pang gumastos ng malaki para makabili ng planeta na nakatakdang hindi pag-aari. Gayunpaman, kahit na sumuko sila sa pagbid para sa planetang ito, hindi sila sumuko sa mga mapagkukunan sa planetang ito. Matapos bilhin ni Huang Feng ang planetang ito, nagpadala rin sila ng mga tao para salakayin sina Huang Feng at Baog. Nais nilang malaman ang tiyak na lokasyon ng planetang ito mula sa kanila, ngunit ang kanilang mga aksyon ay hindi matagumpay. Kabanata 2966. Ang pamilya Sangyu, tulad ng ibang mga paksayon, ay minamaliit ang lakas ni Huang Feng. Bagamat nagpadala sila ng maraming tao upang salakayin sina Huang Feng at Baode, lahat sila ay nauwi sa kabiguan. Gayunpaman, kahit na ang iba't ibang paksayon, kabilang ang pamilya Sangyu, ay nabigo sa pag-atake kay Huang Feng at Baode, hindi sila sumuko sa ideya ng planetang ito. Sa panahong ito, hinahanap nila ang kinaroroonan ng planetang ito. Matapos bumalik si Baode at gumawa ng inisyatiba upang ipahayag ang lokasyon ng planetang ito, ang mga paksayon na ito ay hindi na makapagpigil. Lahat sila ay nagpadala ng kanilang mga puwersa at naghanda na kumuha ng bahagi ng mga mapagkukunan ng planetang ito. Ang pamilya Sangyu ang pinakamabilis. Habang ang ibang mga planeta ay nag-aayos pa ng kanilang mga puwersa o naghihintay kung ano ang mangyayari, gumawa na sila ng aksyon. Hindi lamang sila nagpadala ng kanilang sariling mga puwersa, ngunit umupo rin sila ng mga mersenaryo. Ipinadala pa nila ang anak ng patriarka upang personal na pamunuan ang isang fleet. At itong si Philip ang pinuno ng hukbong sandatahan ng pamilya Sangyu. Direkta siyang namamahala sa pamumuno sa hukbong sandatahan ng pamilya Sangyu gayon din sa mga mersenaryo. Kahit na ang anak ng patriarch ng pamilya Sangyu, si Face, ay kailangang makinig sa kanyang payo sa halos lahat ng oras. Huwag kang mag-alala, young master. Wala pang 10 minuto, makakarating na tayo sa planetang iyon. Napalunok si Philip at mahinang sinabi. Si Philip ay itinuturing na isang senior sa pamilya Sangyu. Naglingkod siya sa pamilya Sangyu sa loob ng maraming taon. Kung ito man ay ang kanyang kakayahan o katapatan, siya ay pinagkatiwalaan ng pamilya. Kaya naman hiniling sa kanya na pumunta sa pagkakataong ito. Para naman kay Philip, hindi niya masyadong binibigyang importansya ang bagay na ito. Sa kanyang opinyon, napakaraming planeta na kahit na si Huang Feng, na bumili ng planeta, ay makapangyarihan, talagang imposible para sa kanya na masubaybayan ang bawat sulok ng planeta sa napakaikling panahon. Sa makatuwid, mayroon pa rin silang pag-asa sa pagmimina ng mga mapagkukunan sa planeta. Hindi sila narito upang salakayin ang planeta, ngunit upang minahan ang mga mapagkukunan. Sa makatuwid, ang misyon na ito, sa kanyang opinyon, ay walang alinlangan na napakadali. Tungkol naman sa young master ng pamilya na si Face, ang ugali ni Philip sa kanya ay hindi malamig o walang malasakit. Sa pamilya, hindi lang si Face ang kwalipikadong magmana ng posisyon ng patriarka. Bilang isang elder ng pamilya, hindi niya kailangang pasayahin si Face. Sa halip, dapat humanap ng paraan si Face para makuha ang kanyang suporta. Salamat sa pagsusumikap mo sa pagkakataong ito. Gaya nga ng inaasahan ni Philip, napakagalang ni Ferris sa kanya. Miyembro ako ng pamilya.
Ito ang dapat kong gawin. Mahinang sinabi ni Philip, ngunit ikaw, young master, ito ang unang pagkakataon na ikaw ay mamamahala sa isang bagay na mag-isa. Higit pa rito, ito ay isang napakahalagang bagay para sa pamilya. Hindi ka dapat maging pabaya. Walang pakialam. Hindi ito mangyayari. Umiling si Ferris at sinabing, sa tingin ko, hindi dapat masyadong mag-alala si Mr. Captain tungkol sa bagay na ito. Napakaraming planeta, at sa maikling panahon, imposibleng mag-ayos sila ng napakaraming tao dito, kaya napakadali para sa amin na kumuha ng mga mapagkukunan. Tulad ni Philip, hindi masyadong sineseryoso ni Ferris ang bagay na ito. Itinuring pa niya ang bagay na ito bilang isang karanasan, isang gintong paglalakbay para sa kanyang sarili. Hanggat maayos niyang hinahawakan ang bagay na ito, mas magiging secure ang posisyon niya sa pamilya. Siyempre, napakalinaw din ni Ferris na kung gusto niyang pangasiwaan ng maayos ang bagay na ito, dapat siyang umasa kay Kapitan Philip. Pagkatapos ng lahat, si Kapitan Philip ang direktang commander ng operasyong ito, at mas nakikinig sa kanya ang sandatahang lakas kaysa nakikinig sa kanya. Isa pa, medyo mataas din ang posisyon ni Kapitan Philip sa pamilya. Kung gusto niyang mamana ang posisyon ng patriarka, kailangan niyang makuha ang suporta ni Kapitan Felipe. Huminga ng malalim si Philip sa kanyang sigarilyo at mahinang nagsabi, mas mabuting huwag maging pabaya. Nakayang bilhin ni Huang Feng ang planetang ito sa halagang 600 bilyon, tiyak na hindi siya simpleng tao. Ngunit ang hindi ko maintindihan ay kung bakit niya pinabayaan si Bao De ng ganoon kadali. Ito rin ay isang bagay na hindi maintindihan ng maraming puwersa. Kung sila iyon, tiyak na makukulong nila si Bao De hanggat maaari. Ang ilang mga matinding tao ay pipiliin pa na patayin si Bao De ng direkta. Kahit anong klaseng tao sila, hindi nila papakawalan ng madali si Bao De. Gayunpaman, iyon mismo ang ginawa ni Huang Feng. Dahil si Bao De ay maaaring magpakita sa publiko, walang nag-iisip na siya ay nakatakas ng mag-isa. Kung tutuusin, tiyak na hindi isang madaling bagay na makatakas mula sa gayong bagong planeta. Siguradong mahigpit siyang babantayan ni Huang Feng. Higit pa rito, pagkatapos lumitaw si Bao De sa publiko, hindi niya sinabi na nakatakas siya. At ito ang talagang nagpapagulo sa mga tao. Gayunpaman, abala ngayon ang lahat sa pagpapadala ng mga puwersa upang kunin ang mga mapagkukunan sa planetang iyon, kaya hindi nila gaanong pinansin si Bao De. Hindi simple. Kaya ano? Kaya ba niyang makipagkumpetensya sa lahat ng tao sa mundo? Sinabi ni Ferris na may pagkadismaya, dapat mo ring malaman na tayo ay isang hakbang lamang sa unahan ng iba. Ang mga tao mula sa ibang mga puwersa ay darating sa lalong madaling panahon. Sa oras na iyon, kahit na ang Huang Feng na iyon ay hindi simple, hindi niya mapipigilan ang napakaraming tao na pumunta sa planeta upang kumuha ng mga mapagkukunan. Hindi pa banggitin, ang dalawang superpower ay kumikilos na. Kaya, ang Huang Feng na iyon ay hindi gaanong nag-aalala tungkol sa atin, marahil ay wala siyang lakas na protektahan ang planeta, sa pagkakataong ito. Hindi natin pagnanakawan ang kanyang planeta, kaya hindi siya pupunta para maghanap ng gulo sa atin. Sinabi iyon ni Ferris, at talagang iniisip niya iyon sa kanyang puso. Sa kanyang opinyon, tiyak na walang lakas si Huang Feng para pakialaman sila sa oras na ito. Mayroon silang sapat na oras at lakas upang kunin ang mga mapagkukunan sa planeta. Walang sinabi si Philip sa pagkakataong ito, dahil, sa loob-loob niya, ganoon din ang iniisip niya, at sang-ayon din siya sa pahayag ni Ferris. Gayunpaman, sa oras na ito, narinig ni Philip ang boses ng kanyang mga tauhan. Mr. Captain, may papalapit na hindi kilalang target. Sabi ng crew, hindi kilalang target. Parehong natarante sina Philip at Ferris. Mabilis na nagtanong si Philip, mga tao ba sila mula sa ibang puwersa? Papalapit ba sila sa likod namin? Panipi, sa palagay ni Philip, ang tanging makakalapit sa kanila sa oras na ito ay ibang puwersa. Ito ay dahil ang mga tao sa bagong planeta ay hindi maaaring malaman ang tungkol sa kanilang pagdating ng maaga, at ang mga tao ng ibang puwersa ay orihinal na nagpaplanong pumunta dito. Ngayong lumitaw sila malapit sa kanilang fleet, napaka-posible at madali para sa kanila na tanggapin. Gayunpaman, natarante siya sa tugon ng crew. Kabanata 2967.
Ang target ay hindi lumalapit sa amin mula sa likod, ngunit mula sa harap. Sagot ng kanyang nasasakupan, harap. Natuklasan na kaya sila ng mga tao sa planetang iyon at alam nilang darating sila, kaya nagpadala sila ng mga tao para harangin sila. Mag-ingat kayong lahat, maghanda sa labanan. Utos ni Kapitan Philip. Hindi mahalaga kung sino ito, karamihan sa kanila ay hindi dumating na may magandang intensyon sa oras na ito. Kahit na sila ay mula sa ibang puwersa, mayroon pa ring competitive na relasyon sa pagitan nila, kaya kailangan na maging maingat. Kung ang mga taong darating ay mula sa planetang iyon, kung gayon ay mas kailangan na maging magbantay dahil maaari silang ituring na mga kaaway ngayon. Siyempre, ang fleet ng pamilya Sang Yu ay walang anumang pagkakakilanlan sa kanila. Kapag dumating ang ibang puwersa, ganoon din ang gagawin nila. Pagkatapos ng lahat, ang planetang iyon ay kay Huangfeng at ang mga puwersang nasa likod niya sa ibabaw. Kung gusto nilang makakuha ng bahagi ng planetang iyon, may tatago lamang nila ang kanilang tunay na pagkakakilanlan. Gayunpaman, ang pagtatago ng pagkakakilanlan na ito ay halos takpan ng mga tainga habang nagnanakaw ng kampana. Dahil alam ng ibang puwersa ang pagkakakilanlan ng bawat isa at alam kung sino ang darating, hindi na mahalaga kung itinago nila ang kanilang pagkakakilanlan o hindi. Matapos maibigay ang utos ni Philip, ang armada ay pumasok na sa isang defensive posture. Kapag nadiskubre nila ang kalaban, agad silang magpapaputok. Tumayo si Fei Reyes sa tabi ni Kapitan Philip. Kinakabahan siya at excited sa nalalapit na laban. Narinig na niya ang ganitong uri ng labanan sa kalawakan at nakita na rin niya ito sa mga pelikula at palabas sa TV. Gayunpaman, ito ang unang pagkakataon na naranasan niya ito ng personal. Hindi niya inaasahan na makakatagpo siya ng ganoong sitwasyon sa inaakala niyang napaka-relax na biyahe. Di nagtagal, naging malapit na ang dalawang team sa isa't isa. Sa oras na ito, natuklasan ni Philip at ng iba pa na ang mga lumalapit sa kanila ay talagang isang drone team. Humigit kumulang 100 drone ang lumitaw sa kanilang larangan ng pangitain. Bakit may mga drone dito? Paano makakalipad ang mga drone sa ganoong taas? Tiningnan ni Philip ang mga drone sa harap niya at hindi makapaniwalang bamulong sa sarili. Ang mga tao sa paligid niya ay may parehong ekspresyon ng hindi paniniwala. Ang mga drone ay hindi isang bihirang bagay sa espasyo-oras na ito. Sa katunayan, sila ay mas advanced sa teknolohiya kaysa sa mga drone sa Earth. Kung ito ay para sa paggamit ng sibilyan o para sa labanan, ang mga ito ay napakalawak na ginagamit. Gayunpaman, kahit na ang teknolohiya ng drone dito ay mas advanced kaysa sa Earth, hindi ito dapat lumitaw dito. Hindi pa sila nakapasok sa atmosfera ng planeta at nasa paligid pa rin ng planeta. Hindi banggitin ng mga drone, kahit ang ordinaryong sasakyang panghimpapawid ay hindi maaaring lumipad sa ganoong taas. Tanging ang mga sasakyang pangkalawakan na tulad nila ang maaaring lumipad sa ganoong taas. Sa makatuwid, hindi ka tanggap-tanggap na makakita ng drone dito. The fleet in front, listen up. Malapit ka sa private airspace. Pakibalik agad. Kung hindi, maglulunsad kami ng pag-atake. Isang mahinahong boses ng lalaki ang nagmula sa drone. Malinaw, imposibleng mayroong sinuman sa drone. Ang isang tao sa planeta ay dapat na nagbabala sa kanila sa pamamagitan ng aparato ng komunikasyon doon. Maaari talaga silang kumonekta sa aming sistema ng komunikasyon. Ang biglaang boses ay nagulat muli kay Philip. Hindi nila binuksan ang sistema ng pampublikong komunikasyon ngayon, ngunit ang kabilang partido ay nagawang makipag-ugnay sa kanila ng napakadali. Nangangahulugan ito na ang kanilang sistema ng komunikasyon ay na-decipher ng kabilang partido. Hindi lamang ang ibang partido ay madaling maunawaan ang kanilang sistema ng komunikasyon, ngunit napakalayo nila sa isa't isa. Masyadong advanced ang teknolohiyang ito, hindi ba? Hindi kaya may super hacker sila sa side nila. Kung ganoon nga, hindi ba ibig sabihin na hindi lihim sa kabilang partido ang sistema ng komunikasyon niya? Sa sandaling sumiklab ang labanan, magagamit niya ang sistema ng komunikasyon upang magbigay ng mga command sa labanan, at maririnig ng malinaw ng kabilang partido ang bawat utos. Paano nila lalabanan ang laban na ito? Para silang nakikipaglaro sa kabilang partido. Ang puntong ito lamang ang naglalagay sa kanila sa isang dehado. Siyempre, kung sila ay sapat na malakas, kung gayon hindi imposibleng manalo sa laro.
Gayunpaman, mayroon ba talaga silang kalamangan sa mga tuntunin ng lakas? Sa pagtingin sa kumpol ng drone na lumulutang sa harap ng kanilang fleet, si Philip at ang iba pa ay hindi gaanong kumpiyansa sa kanilang mga puso. Kinuha ni Philip ang mikropono sa kanyang harapan, umubo ng 2 beses at sinabing, "Nagdaraan lang kami ng mga cargo ship. Wala kaming malicious intention sa planeta mo. We just found this planet by chance and want to explore it. At saka, outer space pa rin ito, not within the airspace of your planet. Hindi mahalaga kung paano sila nahanap ng kabilang partido, ngayon ay kailangan lang nilang makahanap ng isang lugar upang mapunta sa planeta. No visitor are welcome here, please leave." Tumanggi ang boses sa aparato ng komunikasyon, at ang tono ay hindi mapag-aalinlanganan. Ang taong nagsalita ay si Huang Feng. Wala siyang pakialam kung ang mga taong ito ay dumating na may ulterior motive o dumadaan lang gaya ng sabi nila, hindi siya papayag na mapadpad dito ang mga taong ito. Sa kasalukuyan, ang planeta ay nasa ilalim ng pangunahing pagtatayo, at marami sa mga pangunahing pasilidad ay hindi pa naitatayo. Maliban sa mga kuli at manggagawang dinala mula sa baog, hindi tinatanggap ni Huang Feng ang iba sa ngayon. Kapag ang lahat ay nasa tamang landas, ganap niyang bubuksan ang lugar na ito. Ang mga supply sa aming cargo ship ay hindi sapat. Sana ay mapunan ito sa inyong panig. Sana ay makatulong kayo, sabi ni Philip. Walang anumang supply para sa kanila dito. Mangyaring umalis ka agad. Kung hindi, ituturing kita bilang mga mananakop at sasalakayin ka, walang pakialam na sabi ni Huang Feng. Ang hindi makatwirang pagtanggi ni Huang Feng ay nagparamdam kay Philip na walang magawa sa kanyang puso. At the same time, medyo nagalit siya. Hindi ba talaga pwede na makarating dito ang fleet ko? Kapitan Philip, huwag makipag-usap sa kanila ng walang kaparirikan. Maglunsad ka agad ng isang pag-atake at sirain ang mga drone na ito. Hanggat sirain natin ang mga drone na ito, maaari tayong mapunta saan man sa planeta. Hindi nila tayo mahahanap ng ganoon kabilas, sabi ni Ferris. Isa lamang itong daan o higit pang mga unmanned aerial vehicle. Gaano man sila lumipad sa ganoong taas, ang mga unmanned aerial vehicles ay unmanned aerial vehicles pa rin. Sa larangan ng digmaan, maaaring maging kapaki-pakinabang ang mga ito laban sa mga tao at ordinaryong sasakyan, ngunit laban sa mga superior na sasakyang pangkalawakan na tulad nila, sila ay ganap na walang silbi. Ang pinaka-magagawa nila ay malamang na mag-imbestiga. Kaya naman, hanggat inatake at winasak nila ang mga drone na iyon, makakatakas sila sa pagbabantay ng mga tao sa planeta at makakahanap ng open space para mapunta. Bagamat hindi ito isang espesyal na daungan at magkakaroon ng kaunting epekto sa sasakyang pangkalawakan, wala silang pakialam sa maliit na epektong iyon. Kabanata 2968. Bagamat medyo hindi nasisiyahan si Philip sa desisyon ni Ferris para sa kanya, sumang-ayon siya sa pahayag ni Ferris sa kanyang puso. Ang lakas ng labanan ng mga drone ay naruroon, ngunit depende ito sa kung ano ang kalaban. Sa pagharap sa mga ordinaryong sasakyan at tao, okay pa rin ang kanilang attack power, pero pagharap sa kanyang fleet, halatang hindi ito sapat. Dapat itong malaman na ang pagganap ng mga sasakyang pangkalawakan sa kanyang fleet ay medyo superior. Sa lakas ng pag-atake ng mga drone, imposibleng masira ang kanilang depensa. Kaya, pagkatapos mag-isip ng ilang sandali, iniutos ni Philip, lahat ng mga sasakyang pangkalawakan, ay target ang mga drone, sunog. Sa ilalim ng utos, halos sabay-sabay na nagpaputok ang lahat ng spaceship sa mga drone. Ang biglaang pag-atake ni Philip ay tumama sa ilan sa mga drone, ngunit ang natitirang mga drone ay mabilis na umiwas sa kanilang mga pag-atake. Nililigawan si kamatayan. Nakita ni Huang Feng ang eksenang ito sa lupa at malamig na ngumiti, pagkatapos ay nagutos, sunog. Para sa ganitong uri ng fleet na halatang may masamang intensyon, natural na hindi magiging magalang si Huang Feng sa kanila at piniling lumaban kaagad. Kahit sino pa sila, ang sinumang may masamang hangarin sa planetang ito ay kanyang kaaway. Sa sandaling nagbigay ng utos si Huang Feng, ang mga natitirang drone ay sabay ding nagpaputok. Ang target ay ang armada ni Philip. Gayunpaman, nang makita ang eksenang ito, ni Philip o Ferris ay hindi masyadong nag-alala. Ang pag-atake ng mga drone ay walang anumang epekto sa kanila.
Hanggat nawasak ang mga drone na ito, maaari silang magpatuloy ng madali. Gayunpaman, sa susunod na segundo, nang bumagsak ang mga pag-ataking iyon sa kanilang mga sasakyang pangkalawakan, nagulat ang lahat. Klang! Nang bumagsak ang pag-atake ng mga drone sa mga sasakyang pangkalawakan, malinaw na nararamdaman ng lahat sa mga sasakyang pangkalawakan ang pagyanig ng mga sasakyang pangkalawakan. Ang ilan sa mga sirkito at instrumento sa mga sasakyang pangkalawakan ay nagbuga pa ng mga spark. Obviously, iba ang realidad kumpara sa naisip nila noon. Ang epekto ng mga drone ay hindi kasing sama ng iniisip nila dati, medyo malakas ito. Nasira ang panlabas na layer ng spaceship. Ang makina ng spaceship ay inaatake. Nasira ang katawan ng spaceship. Sunod-sunod na ulat ang dumating, na pumupuno sa pandinig ni na Philip at Ferris. Ang buong fleet ay tila napuno ng tense at panik na kapaligiran. Paano kaya ito? Parehong nagulat at hindi makapaniwala sina Philip at Ferris. Isa lamang itong ordinaryong pag-atake ng drone, paano ito magdulot ng matinding pinsala sa kanilang mga sasakyang pangkalawakan? Gayunpaman, kahit na ayaw nilang maniwala, ang katotohanan ay nasa harap nila. Wala silang choice kundi maniwala. Salungat, sunog, abutin ang lahat ng mga mapahamak na drone. Sigaw ni Philip sa communicator. I'm afraid you won't get what you want. Ikaw ang mabaril. Ang boses ni Huang Feng ay nagmula muli sa aparato ng komunikasyon. Tumahimik ka. Hinawakan ni Ferris ang mikropono at umungol, maghintay ka lang. Pagdating ko sa lupa, guguluhin kita. Ang lumilipad na dagandong ni Reese ay napuno ng galit at gulat. Noong una, akala niya ay magiging madali ang misyon na ito at hindi magiging mapanganib, ngunit ngayon, ang unang pag-atake ng kalaban ay nagdulot sa kanila ng krisis. Ang mga tila ordinaryong drone na iyon ay talagang nakapagdulot ng labis na pinsala sa kanilang sasakyang pangkalawakan. Ngayon, ang spaceship ay nasa bingit ng pagbagsak, na nagpapanik sa kanya. Pagkatapos magsalita ni Ferris, galit niyang pinutol ang komunikasyon at kinakabahang tumingin sa labanan sa labas. Ang firepower ng buong fleet ay sapat na. Pagkatapos ng lahat, alam nilang lahat na dapat silang maging magbantay laban sa iba sa planetang ito sa pagkakataong ito. Bagamat ayaw nilang aktibong magdulot ng gulo, mahirap tiyakin na walang mga tao mula sa ibang puwersa na umaatake sa kanila. Sa makatuwid, sa pangkat na ito, hindi lamang may mga gwardya mula sa pamilya Sangyu, mayroon ding mga upahang sundalo. Bilang karagdagan, ang bawat sasakyang pangalan gaang ay nilagyan ng malakas na firepower. Sa oras na ito, nakaharap sa mga pag-atake ng mga drone, ang lahat ng mga sasakyang pangkalawakan ay nagpaputok at binaril ng paisa-isa ang mga drone. Gayunpaman, ang mga tao sa spaceship ay wala sa mood na maging masaya dahil ang mga drone ay umaatake din sa kanila. Bukod dito, ang firepower ay hindi mas mababa sa kanilang sasakyang pangkalawakan. Sa loob lamang ng maikling panahon, 3 spaceship ang nawasak. Ang ilang mga maswerteng tao ay nakatakas sa mga escape capsule, ngunit ang mga malas o ang mga mas mabagal ay maaari lamang maging alikabok sa kalawakan sa oras na ito. Tulad ng para sa iba pang mga sasakyang pangkalawakan, bagaman hindi sila nawasak, ang bawat isa sa kanila ay nagdusa ng iba't ibang antas ng pinsala. Bukod dito, nagpapatuloy pa rin ang pag-atake ng mga drone. Kapitan Philip, ano ang dapat nating gawin? Kung magpapatuloy ito, masisira ang lahat ng sasakyang pangkalawakan. Damn it, bakit ang lakas ng firepower ng mga drone nila? Ito ay talagang mas malakas kaysa sa firepower ng aming spaceship. Sabi ni Ferris na may panik na expression. Ang spaceship na sinasakyan nila ay ang flagship ng buong fleet. Ito ay medyo malakas sa mga tuntunin ng pag-atake at depensa. Gayunpaman, ito ay tiyak na dahil ito ay isang punong barko na na-target ng drone cluster sa panahon ng pag-atake. Ngayon, ang mga alarma ay tumutunog sa lahat ng dako sa barko, at maaari itong sumabog anumang oras. Sa pagharap sa sitwasyong ito, si Ferris, na narito lamang upang makakuha ng karanasan, ay nataranta. Ayaw niyang mamatay. Marami pa siyang magandang buhay na dapat tamasahin. Siya ay bata pa at dapat magkaroon ng maraming oras upang mag-aksaya, hindi mamatay sa mapahamak na malawak na universo. Huwag kang maingay. Ang lahat ng mga sasakyang pangkalawakan ay umaatake, tiyak na maaari nating sirain ang mga ito. Sabi ni Philip na may pangit na ekspresyon.
Gayunpaman, hindi banggitin si Ferris, kahit na siya mismo ay hindi naniniwala dito. Bagamat nagdulot sila ng maraming pinsala sa mga drone, mas malaki ang pinsala sa kanilang panig. Bilang kapitan, alam niya na ang spaceship na ito ay nasa bingit ng pagbagsak at maaaring maghiwa-hiwalay sa kalawakan anumang oras. Sa pag-iisip nito, sinabi ni Philip kay Ferris, "Sumama ka sa akin." Si Ferris ay hindi nang ahas na mag-antala at mabilis na sumunod kay Philip. Lumiko silang dalawa sa kaliwat kanan at pumunta sa kinalalagyan ng mga lifeboat. Nang makita ang mga lifeboat, alam ni Ferris kung ano ang kanilang gagawin nang walang sinabi si Philip. Sa sitwasyong ito, hindi gaanong sinabi ni Ferris. Mabilis siyang nakahanap ng lifeboat at nahiga doon. Nakahanap si Philip ng isa pang lifeboat sa tabi ni Ferris at nahiga ito. Tiningnan niya ang spaceship na kasama niya sa loob ng maraming taon na may nostalgia at isinara ang hatch. "Babalik ako para sa paghihiganti ngayon maya-maya." Si Philip ay sumumpa sa kanyang puso. Bilang isang kapitan, ang pag-abandona sa kanyang mga nasasakupan at pagtakas ng mag-isa ay isang napakahiyang bagay. Pagbalik niya, baka maparusahan pa siya. Gayunpaman, walang pakialam si Philip. Kung hindi siya umalis ngayon, baka mamatay silang lahat dito. Ang kanyang sariling buhay ang pinakamahalaga. Kabanata 2969. Nang makitang kritikal ang sitwasyon, desididong pinili ni Philip na umatras. Siyempre, hindi niya nakalimutan si Ferris habang siya ay tumakas. Si Ferris ay isang mahalagang miyembro ng pamilya. Kung doon siya mamamatay, hindi siya basta-basta bibitawan ng pamilya kahit na makatakas siya. Gayunpaman, tulad ng paglabas nilang dalawa mula sa spaceship, sa lupa, si Huang Feng, na nakita ang lahat sa pamamagitan ng green-nosed bug, ay malamig na ngumiti. Agad niyang inutusan ang mga drone na salakayin ang dalawang lifeboat. Ang lifeboat ay nailabas mula sa spaceship, kaya ito ay napakabilis. Naisip ni Philip na ang mga target ng drone ay nasa spaceship, kaya hindi nila ito napansin. Hindi niya akalain na paglabas pa lang nila ng spaceship ay hahabulin sila ng mga drone. Nang makitang papalapit na ang mga drone at magpapaputok na sana, agad na nawala ng pag-asa sina Philip at Ferris, na nagtatago sa lifeboat. Bagamat hindi masama ang defensive capabilities ng lifeboat at ang normal na firepower ay hindi makakalusot sa kanilang mga depensa, normal lang ba ang firepower ng drone? Halatang hindi. Ang normal na firepower ay hindi makakalusot sa mga depensa ng spaceship. Dahil nagawa ng mga drone na makalusot sa mga depensa ng spaceship, natural lang na makalusot din sila sa mga depensa ng lifeboat. Habang nagtatago sila sa lifeboat, wala man lang silang kakayahan na gumanti. Kung tutuusin, ang lifeboat ang ginamit sa pagtakas. Limitado ang espasyo sa loob at sapat lamang ang laki para mahigan ng isang tao. Wala man lang nakalagay na armas. Sa makatuwid, kapag ang mga drone ay nakalock sa kanila at nagpaputok, sila ay tiyak na mamamatay. Sa pag-iisip na iyon, mabilis na ginamit ni Philip ang sistema ng komunikasyon ng spaceship upang makipag-ugnayan sa lupa. "Kami ay mula sa pamilya Sangyu. Hindi mo kami mapapatay. May tagapagmana ako ng pamilya Sangyu dito. Kung papatayin mo siya, tiyak na hindi magpapahinga ang pamilya Sangyu hanggat hindi ka namamatay." Sabi ni Philip sa pamamagitan ng communication device. Alam niyang sinusubaybayan ng mga tao sa lupa ang signal ng kanilang komunikasyon. Tiyak na maririnig ng mga tao sa lupa ang kanyang sinabi. Ang pamilya Sangyu ay isang malaking pamilya sa Fengli Country. Kahit na hindi ito itinuturing na isang nangungunang pamilya, hindi rin ito masama. Karamihan sa mga tao ay hindi lalaban hanggang kamatayan sa kanila. Sa makatuwid, umaasa si Philip na ang mga tao sa lupa ay mag-ingat sa pagkakakilanlan ni Ferris at hayaan silang umalis. Sa palagay ni Philip, bagamat hindi sila dumating na may mabuting hangarin, ang mga tao sa lupa ay nasira na ang ilan sa kanilang mga sasakyang pangkalawakan at napatay ang marami sa kanilang mga tao. Natanggap na nila ang nararapat na parusa at hindi na dapat ipagpatuloy ang gusot. Ang mga tao sa lupa ay bumibili ng mga planeta upang kumita ng kayamanan. Hindi na kailangang sakta ng isang kaaway, lalo na ang isa na hindi mahina. "Ako si Fei Lisi mula sa pamilya Sangyu. Ang tatay ko ang padre de pamilya. Hindi mo ako mapapatay," sigaw ni Fei Lisi sa takot. Ang una niyang akala ay isang nakaka-relax na paglalakbay,
ngunit nangyari ang ganoong bagay. Nagsisi na siya sa pagkusa na mag-apply para dito. Hindi ba magandang manatili sa bahay? Bakit kailangan niyang pumunta dito? Kung maaari, hiniling ni Felicie na wala sa mga ito ang nangyari at na siya ay nasa kanyang orihinal na planeta. Gayunpaman, kahit na ang mundong ito ay binuo, walang gamot para sa panghihinayang. Sa makatuwid, upang mabuhay, maaari lamang ipagdasal ni Felicie ang kapatawaran ni Huang Feng at hayaan silang umalis. Gayunpaman, hindi masyadong mabait si Huang Feng sa pagkakataong ito. Nakatagpo na sila ng gulo sa kanyang pintuan at halatang gustong agawin ang kanyang mga mapagkukunan. Bakit siya dapat maging magalang sa kanila? Akala ba talaga nila napakadali niyang i-bully? Bago pumunta dito, marami ng puwersa ang gumawa ng hakbang laban sa kanya, gustong malaman ang lokasyon ng planetang ito. Sa oras na iyon, gusto rin ni Huang Feng na paunlarin ang planeta sa lalong madaling panahon dahil may gagawin siya, kaya hindi na siya masyadong nag-abala sa kanila. Gayunpaman, hindi inaasahan ni Huang Feng na ang kanyang kagandahang loob ay ipagpapalit sa mas labis na mga aksyon ng mga taong ito. Kinuha nila ang kanyang kabaitan bilang kahinaan. Kung ganoon, bakit siya dapat maging magalang sa kanila? Ngayon alam mo na kung paano humingi ng awa. Huli na. Malamig na sabi ni Huang Feng sa pamamagitan ng communicator. Pagkatapos noon, hindi na sila binigyan ni Huang Feng ng pagkakataon na magpatuloy sa pag-uusap at agad na inutusan ang mga drone na magpaputok. Hindi. Nang makitang halos magkasabay na nagpaputok ang mga drone na nakapalibot sa mga lifeboat, sabay-sabay na nagpakawala ng desperadong dagandong sina Philip at Felicie. Boom! Mabilis na nalunod ang kanilang mga dagandong sa malakas na pagsabog. Ang dalawang lifeboat ay mabilis na naging apoy at pagkatapos ay naging basura sa kalawakan, na lumilipad sa kailaliman ng universo. Ang iba pang mga sasakyang pangkalawakan na dinala ni Philip ay hindi rin nakatakas sa kapalaran ng pagkalipol. Nawasak silang lahat, at wala ni isa sa mga tao sa mga sasakyang pangkalawakan ang nakatakas. Ito ay isang tunay na paglipol. Mula sa kagamitan hanggang sa mga tao, wala ni isa sa kanila ang naiwan. Pinagmasdan ni Huang Feng ang eksena sa pamamagitan ng paningin ng berdeng slug. Wala siyang naramdaman kahit kititing na emosyon. Ang mga taong ito ay dapat na inihanda upang lipulin bago sila dumating. Kung tutuusin, hindi naman sila dumating na may magandang intensyon, kaya dapat naisip nila ang kahihinatnan ng kanilang mga aksyon. Alam ni Huang Feng na ang mga taong ito ang unang alon, ngunit tiyak na hindi sila ang huli. Kung hindi lang siya naging malupit, mas maraming tao ang dumating. Si Huang Feng ay tiyak na hindi magpapakita ng anumang awas sa mga taong ito na may mga disenyo sa kanyang planeta. Mabilis na kumalat ang balita tungkol sa pagkalipol ng armada ng pamilya. Hindi matanggap ng mga tao ng pamilya Sangyu ang katotohanan ito. Isang buong fleet ang nalipol bago pa man sila makarating sa planetang iyon. Hindi ba medyo malakas ang depensa ng planetang iyon? Gayunpaman, ang pamilya Sangyu ay walang balak na sumuko, lalo na ang padre de pamilya. Namatay ang kanyang anak sa operasyong ito, kaya walang paraan na hindi siya maghayganti. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, hindi nila piniling kumilos ng mag-isa. Totoong gusto nilang maghayganti, ngunit sa oras na ito, napagtanto nila na napakalakas ng depensa ng planetang iyon. Kung pipiliin pa rin nilang pumuntang mag-isa, wala itong pinagkaiba sa panliligaw kay kamatayan. Sa makatuwid, pinili ng mga tao ng pamilya Sangyu na kumilos kasama ang mga tao ng iba pang puwersa. Ang planetang iyon ay napakalaki pa rin. Kahit na napakaraming puwersa ang magsama-sama, hindi magkakaroon ng sitwasyon kung saan walang sapat na mapagkukunan upang maglibot. Kung mas maraming tao doon, mas ligtas ito. Siyempre, sa napakaraming puwersa, imposibleng sabay silang umalis. Sa partikular, ang mga puwersang nagtitiwala sa kanilang sariling lakas ay nagpasya na mag-isa upang maiwasan ang anumang mga salungatan na maaaring lumitaw kapag naabot nila ang planetang iyon. Mabilis na kumalat ang balita tungkol sa pagkalipol ng fleet ng pamilya Sangyu. Gayunpaman, hindi nito napigilan ng mga tao ng iba pang puwersa sa pag-espiya sa planetang iyon. Sa halip, kinumpirma ng balitang ito na totoo ang lokasyon ng planetang iyon. Kabanata 2970. Matapos makumpirma na ang mga coordinate ng planeta ay tama, maraming puwersa ang tumungo sa planeta ni Huang Feng ng sunod-sunod.
Sa oras na ito, bagamat hindi alam ni Huang Feng ang eksaktong oras ng pag-alis ng mga taong iyon, halos mahulaan niya na dapat ay nagsimula na silang kumilos ngayon. Gayunpaman, hindi niya itinigil ang pagmimina ng planeta dahil dito. Habang pinalalakas ang depensa, nagpatuloy ang gawaing pagmimina sa planeta. Maging si Andy at ang iba pa ay hindi alam na dumating na ang unang alon ng mga bisita sa kanilang planeta. Gayunpaman, ang mga taong iyon ay inalis lahat ni Huang Feng bago sila makarating dito. Kasama sa mga puwersang ito ang mga taong ipinadala ni Bao De. Hindi siya nagpadala ng mga tao upang salakayin ang planetang ito, o lihim na sakupin ang isang sulok ng planetang ito upang magmina ng mga mapagkukunan. Sa halip, nagpadala siya ng mga tao upang ihatid ang iba't ibang materyales na hiniling sa kanya ni Wu Fan na bilhin, pati na rin ang mga na-recruit na mga kuli, manggagawa, at iba pang tao. Mula nang tanggapin ni Bao De ang kahilingan ni Huang Feng, iniingatan na niya ang bagay na ito. Alam niya ang sitwasyon ng planeta at naniniwala siya na hindi ito mababantayan ni Huang Feng sa mahabang panahon. Maaari lamang niyang samantalahin ang limitadong oras na ito para minahan ito. Dahil dito, napakabilis ng mga kilos ni Bao De. Gusto niyang ipadala ang mga bagay na kailangan ni Huang Feng sa lalong madaling panahon upang hindi maantala ang trabaho ni Huang Feng. Dahil alam na nila ang mga coordinate ng planeta ni Huang Feng, walang gaanong tao ang nagbibigay pansin kay Bao De sa oras na ito. Sa makatuwid, naging maayos ang gawain ni Bao De. Di nagtagal pagkatapos na magtipon at umalis ang iba pang mga puwersa, nagpadala rin siya ng mga tao upang umalis. Matapos lumipad ang iba't ibang puwersa, lumipad din ang dalawang malalaking fleet. Ang dalawang malalaking fleet na ito ay may daan-daang mga sasakyang pangkalawakan, na may higit sa 100,000 mga sundalo ang sakay. Ang mga sasakyang pangkalawakan na ito ay walang anumang bagay na maaaring makilala ang mga ito. Katulad lang sila ng mga barkong pirata na gumagala sa universo, o mas masahol pa. Pagkatapos ng lahat, ang mga barkong pirata ay may mga flag sa kanila, ngunit ang mga sasakyang pangkalawakan na ito ay walang kahit isang bandila. Gayunpaman, alam ng lahat na nakakita sa hitsura ng mga spaceship na ito na ang dalawang malalaking fleet na ito ay hindi ordinaryong puwersa. Sila ang opisyal na puwersa ng dalawang bansa, ang Wind Nation at Firewind Nation. Ang kanilang lakas ay tiyak na higit sa iba pang mga puwersa. Sa paglitaw ng tulad ng isang bagong planeta, lalo na sa maraming mga mapagkukunan dito, ang dalawang puwersang ito ay tiyak na hindi ito pakakawalan. Dahil nakaranas sila ng pagkatalo sa kamay ni Huang Feng noon, alam ng mga tao ng Wind Nation at Firewind Nation na si Huang Feng at ang puwersa sa likod niya ay hindi karaniwan. Sa makatuwid, nagpadala sila ng isang malaking bilang ng mga tropa at mga sasakyang pangkalawakan upang sakupin ang bagong planeta sa pagkakataong ito. At dahil ang planetang iyon ay pag-aari ni Huang Feng sa pangalan, walang ibang tao, walang puwersa, ang kwalipikadong sakupin ito, kahit ang dalawang superpuwersang ito. Sa makatuwid, upang maiwasan ang tsismis, ang kanilang mga sasakyang pangkalawakan ay walang anumang bagay na maaaring makilala sila. Kahit na ang mga sundalo sa mga sasakyang pangkalawakan ay walang anumang mga marka ng pagkakakilanlan. Gayunpaman, makikita ng lahat sa pamamagitan ng kanilang pagkakakilanlan. Ang ganitong pag-uugali ay katulad ng pagbabao ng ulo sa buhangin. Gayunpaman, upang makakuha ng mataas na kamay sa moral, wala silang pagpipilian kundi gawin ito. Sa katunayan, halos ganoon din ang ginawa ng mga tao ng ibang puwersa. Walang sapat na handal upang ibunyag ang kanilang pagkakakilanlan sa oras na ito. Maraming puwersa ang tumungo sa planeta ni Huang Feng sa napakagandang paraan. Sa daan, nagkusa ang ilang cargo ship na iwasan ang mga fleet na ito nang makita nila ang mga ito. Sa parehong oras, nahulaan nila ang patutunguhan ng mga fleet na ito sa kanilang mga puso. Nahulaan na ng ilang may kaalamang tao kung ano ang gagawin ng mga fleet na ito. Gayunpaman, hindi sila interesado sa ganitong uri ng bagay, at hindi rin sila kwalipikadong lumahok dito. Ang mga maaaring lumahok sa ganitong uri ng bagay ay pawang mga pangunahing puwersa. Kung nasangkot ang maliliit na fries na tulad nila, baka hindi nila alam kung paano sila namatay. Captain, we're almost at our destination. Ayon sa impormasyong nakuha ng pamilya Sang Yu, ang kanilang fleet ay inatake ng drone malapit dito, sabi ng unang kasama sa kanyang kapitan sakay ng isang malaking spaceship.
Ang fleet na ito ay kabilang sa Pamilya Santos. Ang pamilyang ito ay isa sa mga nangungunang puwersa sa buong Wind Nation. Muntik na nilang bilhin ang planetang ito sa auction noon, ngunit sa huli, natalo sila ng mayamang Wufan. Gayunpaman, kahit na hindi nila nagawang bilhin ang planetang ito, hindi sila tumigil sa pag-iisip tungkol dito. Matapos bilhin ni Huang Feng ang planetang ito, nagpadala pa sila ng mga tao para salakayin sina Huang Feng at Baod para makuha ang lokasyon ng planetang ito. Gayunpaman, tulad ng ibang puwersa, hindi sila nagtagumpay. Hindi man nagtagumpay ang operasyon at nawalan pa sila ng ilang tao dahil dito, hindi ito nagpahuli sa Pamilya Santos. Sila ay naghahanap ng mga pahiwatig upang mahanap ang lokasyon ng planetang iyon. Matapos lumitaw si Baod at ipahayag ang lokasyon ng planetang iyon, nagsimula na ang Pamilya Santos sa paghahanda para sa mahabang paglalakbay na ito. Bilang isa sa mga nangungunang pamilya sa Wind Nation, napakalakas pa rin nila. Sa maikling panahon, nag-organisa sila ng malaking fleet. Bagaman mayroon pa ring ilang agwat sa pagitan nila at ng opisyal na puwersa ng dalawang superpower, nauna sila sa iba pang puwersa. Tanging ang mga armada ng iba pang mga superpower ang maihahambing sa kanila. Napakahusay ng performance ng kanilang spaceship. Pag-atake man o depensa, medyo malakas sila. Bilang karagdagan, nakakuha sila ng maraming mga mersenaryo, na ginawa nilang lubos na kumpiyansa sa kanilang lakas. Sa makatuwid, hindi nila piniling kumilos kasama ng iba pang puwersa tulad ng ibang puwersa. Sa halip, pumunta silang mag-isa. Dahil sa mahusay na pagganap ng kanilang sasakyang pangkalawakan, nauna na sila ngayon sa lahat ng iba pang mga sasakyang pangkalawakan. Siyempre, upang makatayo ng matatag sa napakalaking pamilya at mamuno sa napakalaking fleet, ang kapitan ng fleet na ito ay isang napakahusay na tao pa rin. Hindi niya piniling kumilos ng padalos-dalos. Sa halip, bumagal siya ng kaunti sa lugar na ito at inutusan ang lahat ng mga barko na pumasok sa kahandaan sa labanan. Alam na ng ibang puwersa ang tungkol sa Pamilya Sangyu. Bagaman ang lakas ng Pamilya Sangyu ay mas mababa kaysa sa Pamilya Santos at mas malakas ang armada ng Pamilya Santos, ang ilang impormasyon tungkol sa kanila ay nararapat pa ring bigyang pansin. Panatilihin ang fleet sa kasalukuyang estado ng alerto at sumulong. Bigyang pansin ang paligid, utos ng kapitan. Ang armada ay patuloy na sumulong. Nakatingin sa unahan ng kapitan, gustong makita kung talagang makakaharap niya ang drone cluster na ipinadala ng Pamilya Sangyu dito.